Magandang umaga. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang aspeto ng pananaliksik, ang quantitative research. Ang ating focus ay ang pag-unawa sa kung anong quantitative study, ang mga katangian nito, characteristics, mga kalamangan ng advantages, at mga kahinaan ng weaknesses. Sa pagkatapos ng leksyon na ito, dapat ay meron na kayong matibay na pag-unawa o malalim na pag-unawa sa mga kalikasan at gamit ang quantitative study. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Ano nga ba ang quantitative research? Ang quantitative research ay isang pamamaraan na nakatuon sa pagkolekta ng numerical na datos at paggamit ng mga teknik sa estatistika upang maunawaan ang mga fenomena. Karaniwan itong ginagamit sa natural sciences at kinabibilangan ng sistematikong pagsisiyasat ng mga nakikitang fenomena upang masubukan ng mga hypotheses at makagawa ng mga prediksyon. Halimbawa, nais nating malaman ang karaniwang height ng mga estudyante sa ating paaralan. Magkokolekta tayo ng numerical na datos sa height ng mga estudyante at susuriin natin ito gamit ang statistical na pamamaraan upang malaman ang karaniwang height. Ang pamamaraang ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang pangkalahatang height o taas ng ating mga estudyante sa paaralan. Ang quantitative research ay may ilang mga pangunahing katangian. Una, large sample size. Upang makakuha ng makabuluhang resulta, ang datos ay dapat manggaling sa malaking sample size. Halimbawa, kung nais natin maunawaan ng mga pag-aaral na gawi ng mga estudyante patungkol sa kanilang study habits, ang pagsisiyasat sa 500 estudyante ay magbibigay ng mas maasahang resulta kaysa sa pagsisiyasat sa 10 lamang. Pangalawa, objectivity. Ang pagkolekta at pagsusuri ng datos ay objektibo na nagbabawas ng bias o impluwensya ng mananaliksika. Halimbawa, ang paggamit ng standardized test upang masukat ang kasanayan sa math ng mga estudyante ay tinitiyak na ang resulta ay hindi naiimpluwensyahan ng personal na bias ng mananaliksika. Pangatlo, concise visual presentation. Ang datos ay kadalasang pinapakita sa mga charts, graphs at tables. Ito ay upang magkaroon ng kalinawan. Halimbawa, ang bar graph ay nagpapakita ng karaniwang scores ng iba't ibang klase sa isang math test ay nagbibigay ng malinaw na visual na paghahambing. Pangapat, ang faster data analysis. Ang statistikang software ay maaaring mabilis na masuri ang malalaking datasets. Halimbawa, ang gamit ang software tulad ng SPSS o Excel, maaari nating suriin ang mga sagot sa survey mula sa daan-daang estudyante sa loob lamang ng ilang minuto. Sa pagpapatuloy at ikalimang mga katangian ng quantitative study, ito ay ang generalized data. Ang mga resulta ay maaaring i-apply sa mas malawak na populasyon. Halimbawa, kung isang pag-aaral ay nagpapakita ng 70% ng mga estudyante sa ating paaralan ay mas gusto ang online resources para sa pag-aaral nila, maaari natin ipalagay na isang katulad ng porsyento ng mga estudyante sa ibang paaralan ay mas gusto rin ang online resources. Pang-anim, fast and easy data collection. Ang standardized tools ay nagpapahintulot ng mas mabilis na pagkolekta ng datos mula sa malalaking sampol. Halimbawa, ang mga online surveys ay maaaring mangolekta ng datos mula sa libu-libong respondente ng mabilis at mahusay. Pampito, reliable data. Ang datos ay sinusuri sa siyentipikong paraan na tinitiyak ang katumpakan. Halimbawa, ang pag-uulit ng survey sa iba't ibang grupo ng mga estudyante at pagkakaroon ng katulad na resulta sa bawat pagkakataon ay nagpapakita na ang datos ay maaasahan. Pangwalo, high replicability. Ang pag-aaral ay maaaring ulitin upang mapatunayan ang mga natuklasan. Halimbawa, ang pagsasagawa ng parehong pag-aaral sa iba't ibang paaralan at pagkakaroon ng katulad na resulta ay tumutulong sa pagpapatunay ng katumpakan at pagiging maaasahan ng mga natuklasan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga kalamangan o mga advantages ng quantitative study. Ang quantitative study ay may ilang mga advantages o kalamangan. Una, objectivity.
Kapagka sinabi nating objectivity, binabawasan ang bias ng mananaliksik. Halimbawa, ang paggamit ng standardized questionnaire ay tinitiyak na ang lahat ng mga kalahok ay tinatanong ng parehong mga tanong sa parehong paraan na kung saan ay binabawasan ng impluwensya ng personal na pananaw ng mga mananaliksik. Pangalawa, predictive power. Ang numerical na datos ay maaaring magpredikta ng mga resulta. Halimbawa, kung makakahanap tayo ng malakas na koleksyon sa pagitan ng oras ng pag-aaral at mga score sa pagsusulit, maaaring ipalagay na ang mga estudyanteng nag-aaral na matagal ay mas malamang na makakuha ng mas mataas na score sa test. Pangatlo, generalizable findings. Ang mga resulta ay maaaring i-apply sa mas malaking populasyon. Halimbawa, ang isang pag-aaral sa magkaaral na gawin ng mga estudyante sa high school ay maaaring magbigay ng mga insight na naaangkop sa mga estudyante sa high school sa pangkalahatan, hindi lamang sa ating paaralan. Pang-apat, establishes cause and effect. Malinaw na relasyon sa pagitan ng mga variable ang sinasaad dito. Halimbawa, ang isang eksperimento na nagpapakita ng isang bagong paraan ng pagtuturo ay nagtutulot ng mas mataas na score sa pagsusulit ay maaaring magtatag ng sanhi at epekto na relasyon sa pagitan ng paraan ng pagtuturo at pagganap ng mga estudyante. Panglima, efficient data collection and analysis. Ginagamit ng statistikang software ang gumagamit ng statistikang software kapag sinabi nating efficient data collection and analysis. Halimbawa, ang malakihang surveys ay maaaring mabilis na masuri gamit ang software na kung saan ay makakatipid tayo ng oras at pagsisikap. Pang-anim, replicability. Ang ibig sabihin nito, ang mga pag-aaral ay maaaring ulitin. Ang ibang mga mananaliksik ay nag-uulit ng pag-aaral gamit ang parehong mga pamamaraan upang makita kung makakakuha sila ng katulad ng mga resulta na kung saan ay tinitiyak ang validity at reliability ng mga natuklasan. Pang-pito, validity and reliability. Ang mga resulta ay consistent at accurate. Halimbawa, kung ang mga ulit-ulit na surveys ay nagbibigay ng katulad na resulta sa bawat pagkakataon, ipinakikita nito na ang mga resulta ay parehong valid at reliable. Matapos nating talakayin ang advantages ng quantitative research, ngayon naman ay dumako tayo sa mga kahinaan o weaknesses ng quantitative study. Una ay ang tinatawag nating limited depth. Maaaring hindi magbigay ng komprehensibong insight sa mga komplikadong phenomena. Halimbawa, ang isang survey ay maaaring magsabi sa atin kung ilan ang estudyanteng mas gusto ang online learning, ngunit hindi nito ipapaliwanag kung bakit nila ito gusto. Pangalawa, lack of content. Ang numerical na datos ay maaaring makaligtaan ng mga intangible factors katulad ng emosyon at paniniwala. Halimbawa, ang mga score sa pagsusulit ay maaaring magpakita ng mga antas ng pagganap ng estudyante, ngunit hindi ito pinakikita kung paano nararamdaman ng mga estudyante o ano ang nararamdaman ng mga estudyante tungkol sa pagsusulit o ano ang kanilang karanasan sa pag-aaral. Pangatlo, rigid design. Mas kaunting flexible kumpara sa qualitative research. Halimbawa, ang mga survey at eksperimento ay sumusunod sa mahigpit na protokol na magbibigay ng kaunting pagkakataon na tuklasin ng mga hindi inaasahang natuklasan. Pang-apat, participant response limitation. Ang mga tugon ay maaaring limitado o hindi tumpak. Halimbawa, ang mga estudyante ay maaaring hindi palagi sumagot ng tapat sa mga tanong sa survey o maaaring hindi nila maunawaan ang mga tanong. Panlima, large sample size requirement. Maaaring magastos at nangangailangan ng maraming oras. Halimbawa, ang pagsasagawa ng survey sa libu-libong kalahok ay nangangailangan ng malaking resources at oras. Sa kabuuan, ang quantitative research ay isang sistematikong siyentipikong pamamaraan sa pag-unawa sa mga fenomena sa pamamagitan ng pagkolekta ng numerical na datos at paggamit ng statistikang pagsusuri. Ito ay may mga kalamangan o advantages tulad ng objectivity, generalizability, efficiency at iba pa. Ngunit meron din itong mga limitasyon o weaknesses tulad ng kakulangan ng depth, flexibility at iba pa. Kadalasan niya ginagamit ang quantitative study kasama ang qualitative research upang magbigay ng mas komprehensibong pangunawa sa mga tanong sa pananaliksik. Tandaan,
Ang pag-unawa sa mga kalakasan at kahinaan ng quantitative research ay makatutulong sa inyo na pumili ng tamang pamamaraan para sa inyong mga proyekto sa pananaliksik. Sa susunod na leksyon, tatalakayin natin ang designs ng quantitative research na kukumpleto sa inyong pangunawa. Kita-kits tayo sa susunod na klase. Maraming salamat sa inyong pakikinig.